Sa iba pang mga balita, explosive, ganyan inilarawan ng abogado ng high-value inmate na si JB Sebastian ang kanyang impormasyong isisiwalat daw sa Pangulo tungkol sa kalakaran ng droga sa Bilibid. Kasalukuyan pang nagpapagaling si Sebastian sa ospital matapos masaksak sa gulo sa Bilibid kahapon. Samantala, isinailalim sa drug test ang mga inmates sa Building 14 bilang bahagi ng investigasyon sa sinasabing shabu session bago nangyari ang gulo. May report si Jun Veneracion. Sa CCTV footage na ito ng Medical Center Muntinlupa, makikita ang pagdating sa ospital ng mga nasangkot sa saksakan sa New Bilibid Prison kahapon. Unang dumating bago mag-alas 8 ng umaga ang sasakyan ng SAF. Parang nabigla pa ang mga nasa ospital nang makitang dumating ang mga armadong SAF Commando. Nakasama sina Peter Ko at Tony Ko. Gumagalaw pa ang mga kamay ni Peter Ko. Pero si Tony Ko, idineklarang dead on arrival. Bandang alas 11, isa pang sasakyan ang dumating, nasakay naman si Vicente C. Wala sa CCTV footage na ibinigay sa GMA News ang pagdating sa ospital ni JB Sebastian. Ayon sa abogado ni Sebastian na si Attorney Eduardo Arriba, mas maayos na ang kondisyon ngayon ng kanyang kliyente. Naoperahan na rin daw si Sebastian kahapon dahil sa mga tama na pinaniniwala ang ice pick sa kanyang likod at dibdib. Dagdag pa ng kanyang abogado, may kumausap na rin daw sa kanya na isang general na kilalang kaalyado ng Administrasyong Duterte. Ang nasabing general daw ang gagawa ng paraan para makapag-usap si Sebastian at ang Pangulo. Hindi pinangalanan ni Atty. Arriba ang general. Sinabi noon ni Senator Laila de Lima na nagsilbing government asset si Sebastian. Kung si JB ang magsalita, magkwento kay Presidente, doble ang pagka-explosive nito. Hindi naman daw hihingi ng immunity o kondisyon si Sebastian kapalit ng kanyang mga sasabihin sa Pangulo. Gusto rin daw ng kampo ni Sebastian na maalis siya sa Building 14. Wala na raw balak magsampa ng kaso si Sebastian sa kung sino man ang sumaksak sa kanya. Bahala na raw dito ang Bureau of Corrections. Sinimula na rin imbestigahan ng PNP Criminal Investigation and Detection Group at National Bureau of Investigation ang nangyaring gulo sa Bilibid. Dalawang bersyon ang partikular na sinisiyasat ng mga otoridad. Sa isang bersyon, nagugat daw ang gulo sa paninita ni Clarence Dunggail sa umano'y pagsasyabu ng grupo ng nasabing si Tony Ko. Sa bersyon naman ni JB Sebastian, bigla na lang daw siyang sinaksak sa kanyang likuran. Hindi patukoy kung sino o sino-sino ang nakapatay kay Tony Ko at nanaksak kina Sebastian, Peter Ko, Vicente C. at Dunggail. Kukunan pa ng pahayag ang mga nakaligtas sa gulo, pati na rin ang iba pang kasali rito. Kanina isinailalim na sa drug test ang mga inmate na nasa Building 14 bilang bahagi ng investigasyon sa anggulong pagsasyabu ang bitsa ng gulo. Ang malinaw lang sa ngayon, walang nakuhang shabu sa crime scene sa paon ng investigasyon. Tahimik na rin daw mula kagabi ang Building 14 sa maximum security compound. Inihiwalay na rin daw ng selda sina Edgar Cinco, Tomas Doniana at Clarence Dunggail, ang tatlong naiwang high-profile inmate na kasama sa gulo kahapon. 14. They will be locked up for their safety and for security reasons. Jun Veneracion, GMA News.